Okay mga ka-trigger, ang ating bibigyan ng pansin ay katanungan ni Larry Cortella Jr. Hindi ba masisira pag palagi kinakasa at kinakalabit ang gatilyo pag walang bala? Okay, bago ko sagutin ang katanungan ni Larry Cortella, shout out sa iyo Larry Cortella Jr. At babati muna ang inyong Pinoy Firearms Instructor ng isang mapagpalang araw sa lahat at lalo tigit sa mga kagaya kong OFW na malayo sa pamilya. Sana tayo ay laging malakas ang pangatawan, ingatan ang kalusugan, layo tayo sa mga disgrasya at sapagkat tayo ay may mga sinusuportahang pamilya sa Pilipinas at bawal tayong magkasakit, walang mag-aalaga sa atin. Okay. At like ko sinasabi na wag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait bilang isang senior firearms instructor at gunsmith. Okay, kaya wag na wag kayong magtatanong sa akin kung ako may binibintang baril. Minit ang ulo ko, hindi ako gun runner. Okay? Ayan. At kung bago pa lamang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and share. At kung kayo mahilig sa baril, may mga firearms kayo na pang protekta sa ating mga sarili at pamilya. Alam naman natin ang kalagayan ng daigdig ngayon ay basta't ito ay legal, walang problema. Okay, at ito na ang channel na para sa inyo. At lagi nating pangangalagaan ang ating mga baril. At kung kayo may mga katanungan pa, ay magtanong lang kayo sa aking YouTube channel, Pinoy Firearms Instructor. Mag-comment kayo dyan at ating bibigyan ng katugunan niya sa abot ng ating maliit na kaalaman. Ayan. Ang tanong ni Larry Cortella Jr., hindi ba masisira pag palaging ikinakasa at kinakalabit ang gatilyo pag walang bala? Kung hindi ninyo ginagawa ng tama, ay masisira ang baril ninyo. Ayan ang aking kasagutan. So, ano yung tama? Ganito yung mali. Yung mali muna. Kasi nung ako yung nagtuturo pa ako sa vocational. Sabi ko doon sa mga estudyante ko, ituturo ko sa inyo ang tama at mali. Bakit sumagot yung isang pilosopong estudyante ko, sabi niya, Sir, yung tama na lang ituro mo, lahat ng mali, alam na namin. May katuwiran ng kumag. Okay, kaya wag na ninyo akong sabihan ng ganun. Alam ko na yan. Okay, ganito ang mali. Alam kong alam ninyong gawin ito, pero hindi ninyo alam na mali. Okay, ganito ang mali. Pagka kinasan ninyo ang baril, okay, wala itong bala ha. Check natin ang Ayan wala. Wala naman siya sinabi dito na na model ng baril. Kaya ginamit ko na lang ay Beretta kasi ang Beretta napakalambot. Okay, kasi may locking block to eh. Ayan. Ang mali na ginagawa natin ay ikinakasa natin at bigla natin binibitawan. O di kaya, slide stop natin, saka natin biglang i-release. O, kita nyo, parang nag-umpugang bakal Yan ang mali. Mali yan. Dahil, yan ay lagi ninyong, parang parang nag-uuntog ang martilyo yan. Sa katagalan yan, okay, sa una, wala yan, walang pero, kumbaga, hindi tayo nagiging maingat sa gamit natin. At pag hindi tayo naging maingat sa gamit natin, siyempre masisira yan. Mantakin nyo, parang pag-uuntugin ninyo yung barrel at saka yung slide at saka yung receiver, pag-uuntugin ninyo yan. Ay tatanungin ninyo, sir, bakit naman pag may bala? Hindi naman hindi masama. Aba, ang pag may bala kasi, lalagyan natin ng lalagyan natin ng dami. Ito dami ito.
Para ano, itong walang primer, oh. O, lalagyan natin ng bala, ha. Lalagyan natin ng bala. Pakikinggan natin ang tunog. Pakikinggan natin ang tunog. Pakikinggan natin ang tunog ng walang bala. O, lakas ano. Ngayon, maglagay tayo ng dummy bullet. Ayan, o, walang primer yan. Para hindi kayo nervyusin. O. Sandali. Saglit lang. Bakit ko naikasa yun? I-slide stop natin. I-slide stop natin, ha. Okay. Ayan. Magbabala tayo. Tactical load. May control. May control siya. Bakit kanyo? Humihina yung kanyang dahil dito sa bala. Dahil dito sa bala. May control siya. At saka yung bala niya nagiging buffer. Nagiging buffer niya. Yung bala ay nagiging buffer. Nagiging buffer dito kasi sumasangkal dito na yung bala. Nagiging buffer na siya. So, hindi masama. Ang masama, mantakin mo lagi ninyong gaganyanin. Hindi masisira yan. Sa mga 1,000 siguro. Kung lagi ninyong ginanon ng ginanon. Ang gulungan ng sasakyan napupudpud sa katagalan. Lahat ng bagay na ginagamit ay nasisira pagka wala namang katuturan yung gaganunin ninyo ng gaganunin. Anong gagawin ninyo? O edi kung gusto ninyo ganitong gawin ninyo. O, halimbawa ang baril ninyo ay ang baril ninyo ay walang hammer, yung may striker. Di ang gawin ninyo ay wag ninyong isagad. Wag ninyong isagad na gano'n, kundi dandahan ninyo, alalayan ninyong gano'n, alalayan ninyo, gano'n. Kung talagang gano'n ang gawin ninyo, alalayan ninyo. O, yan, ganyan, o, gano'n. Yun naman sa pagkalabit. Sa pagkalabit at may hammer naman yan, wag na ninyong ikasa. Gano'n na lamang, na lang ninyo, ikak na lang ninyo. Ay yung pag kinalabit na gano'n, meron din yan. Meron ding epekto sa baril yan. Pag yan ay palagi ninyong ginagawa. Ang ginagawa ko niyan ay ganito. Kung kayo ay magdadry fire, siyempre pag magdadry fire, mga 100 beses, 200 beses, ay kung araw-arawin ninyo yan, kumukuha ko ng ganito. Tissue ito, Tissue. O di kaya ay upos ng sigarilyo. Nilalagay ko dito yan, Yan, nilalagay ko dito yan. Yan, laki-lakihan natin. Nahulog kasi. Yan, nilalagay ko yan dyan. Kita nyo? Tapos, kahit papaulit-ulitin ninyo yan, kita ninyo yung tunog, mahina, Tanggalin natin ito, malakas. Yung kanyang firing pin, napoprotektahan. Yung iba naglalagay ng yung cup. Merong nabibili na cup. Pero tinatamaan pa rin niya yung kanyang firing pin. Tinatamaan pa rin niya. Mas maganda nang may ganito. Mas okay sa akin ganito kahit wag kayong maglagay ng dami na mayroong cup. Yung pan dry fire na Mas para sa akin, awan ko sa inyo. Mas safe yung ganito. Lagyan niyo ng ganyan. Tapos mag-dry fire kayo kahit pa mag-dry fire kayo maigi, Yan. Meron kayong ganyan. Hindi bakal sa bakal ang mag-uuntugan. Okay? So ayan. At tuturuan ko na rin kayo ng tamang pag-dry fire. Ang tamang pag-dry fire ay ganito. Ano ba yan? Yan ito. Kukunin ninyo yung travel. Ang mga bereta, kaya yung ibang mga shooter, pinapatanggal itong travel na to. Ito yung slack. Kukunin ninyo siya, front sight and rear sight alignment, saka ninyo i-squeeze ng dandahan. Kasi pagka ginanito ninyo yan, pagka binigla ninyo yan, magkakameron kayo ng jerking. So ganito yan, Ganito yan. Ay, yan, Kukunin ninyo yung slack.
Yan. Front sight, rear sight alignment. Pull the trigger or press the trigger slowly. Okay? Ganon ang gagawin ninyo. Yun ang tinuturo ko sa aking mga estudyante. Awan ko kung anong turo ninyo. Basta yun ang sa akin. Okay, okay, Larry Cortella Jr. Ganun na lang ang gawin mo. Lahat ng bagay may pamamaraan para yun ay hindi naman yun bawal. Kundi yun ay tungkol, may nagtanong na rin sa akin yan kung bawal ba. Walang nagbabawal niyan. Kundi yun ay pag-iingat lamang sa ating mga gamit. Kung hindi tayo maingat sa gamit, kahit pa sa mga sasakyan, barug-barugin natin yan. Kahit anong gamit at hindi natin pinag-ingatan, mas madali umiiksi ang buhay. Yun lamang ang masasabi ko. Okay, Larry Cortella. Hindi naman masisira ka kaagad, pero kumbaga pinaiksi natin ang buhay. Okay? Kasi pag sinabi kong masisira, bakit yung akin hindi nasisira? Sa ngayon, hindi pa nasisira. Pero pag yan ay nagtagal, pinaiksi natin ang buhay at magkakamiron ng problema yan. Hindi natin alam kung kailan. Pero kung ginawa natin yung tama, ay mapapaprolong natin yung buhay. Parang yung ating kalusugan, pag ituwin na lang hiya natin, maaga tayong kukunin ni Lord. Okay, pero kung maingat tayo, tinan yung matatanda sa una, palibasa maingat sila sa kanilang kalusugan, mahabang buhay nila. Okay, ganun lang yun. Example lang yun. So, sana may natutunan kayo sa katanungan ni Larry Cortella at sa aking kasagutan. At kung meron kayong mga suggestion pa, pwede naman kayo mag-comment down below. At para ma-share din natin. At sa mga nanonood ng aking YouTube channel ay maraming salamat sa inyo. Ang kahilingan ko lamang, huwag naman ninyong skip ang ating mga ads sapagkat yan ay nakakatulong sa ating mga beneficiary sapagkat tayo rin ay isang charity vlogger na kinikita naman natin sa ating YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante sa Pilipinas na medyo hirap sa kanilang pag-aaral. Okay, maraming salamat sa inyo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nagsasabing God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli nating pagbablog.